Edwin Tan Podcast. Circumstances don't matter. Only your state of being matters, Bashar. Alam mo, minsan ang buhay parang pelikula, hindi mo kontrolado kung anong eksena ang susunod. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Minsan maayos ang lahat, minsan parang sabay-sabay kang binuhusan ng problema. At kadalasan, ang unang instinct natin ay sabihin, ganito kasi ang sitwasyon ko. Wala akong choice. Hindi ako pwedeng maging masaya ngayon. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pero itong quote na ito, parang sinasampal tayo ng katotohanan. Hindi ang sitwasyon ang may hawak sa buhay mo, ikaw. Let me tell you a story. May dalawang tao na nawalan ng trabaho sa parehong araw. Parehong may pamilya. Parehong may bills. Parehong walang backup plan. Yung una, araw-araw nagreklamo. Ang unfair ng buhay. Wala na akong pag-asa. Unti-unti, nawalan siya ng gana. Nawalan ng kumpiyansa. Hanggang sa kahit may opportunity na dumaan, hindi niya na nakita. Yung pangalawa, umiyak din. Nasaktan din. Natakot din. Pero may isang desisyon siyang ginawa. Hindi ko kontrolado ang nangyari, pero kontrolado ko kung paano ako tutugon. So kahit nahihirapan siya, pinili niyang maging hopeful. Pinili niyang kumilos. Pinili niyang maniwala na may paraan. Same circumstance. Different state of being. Different outcome. Ganito kasi yun, ang circumstances ay parang panahon. Minsan maaraw, minsan maulan. Pero ang state of being mo, yon ang payong mo. Yon ang desisyon mo kung magpapabasa ka o lalakad ka pa rin kahit umuulan. Kasi kung hihintayin mo pa na maging perfect ang sitwasyon bago ka maging okay, matagal kang maghihintay. Kung hihintayin mo pa na mawala lahat ng problema bago ka maging masaya, baka hindi ka na maging masaya. Real talk, walang taong walang problema. Pero may mga taong kahit maraming problema, may peace pa rin. May mga taong kahit hindi pa nila naaabot ang pangarap nila, buo pa rin ang loob nila. Bakit? Dahil naintindihan nila na ang tunay na laban ay hindi nasa labas, nasa loob. Your state of being. Ito yung energy mo. Ito yung pananaw mo. Ito yung paraan mo ng pagtingin sa sarili mo at sa mundo. At ito yung madalas nating nakakalimutan na kontrolado natin. Kasi mas madali sisihin ang sitwasyon. Mas madali sabihin na, ganito ako dahil ganito ang nangyari sa akin. Pero ang totoo, hindi ka produkto ng nangyari sa'yo. Ikaw ay produkto ng kung paano mo pinili na mag-react sa nangyari sa'yo. May mga taong lumaki sa hirap pero naging matatag. May mga taong nasaktan pero natutong magmahal ulit. May mga taong nabigo pero mas lalo pang lumaban. Hindi dahil madali ang buhay nila, kundi dahil pinili nilang maging matatag kahit mahirap. Alam mo, may isang simpleng tanong na pwede mong itanong sa sarili mo sa bawat problema. Sino ba ang gusto kong maging sa sitwasyong ito? Hindi, paano ko ito iiwasan? Hindi, bakit nangyari ito sa akin? Kundi, gusto ko bang maging taong sumusuko? O gusto ko bang maging taong lumalaban kahit mahirap? Kasi yon ang power mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari. Pero kontrolado mo kung sino ka habang nangyayari ito. At minsan, yun lang ang kailangan para magbago ang direksyon ng buhay mo. Kasi kapag nagbago ang state of being mo, nag-iiba ang mga desisyon mo. Nag-iiba ang actions mo. Nag-iiba ang results mo. Halimbawa, kung ang state of being mo ay takot, lahat ng desisyon mo magiging defensive. Laging, what if mag-fail? Pero kung ang state of being mo ay courage, hindi ibig sabihin wala kang takot. Ibig sabihin, kumikilos ka kahit may takot. At doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi ito magic. Hindi ito instant. Pero totoo ito. Kasi ang mundo, hindi nagre-respond sa sitwasyon mo. Nagre-respond ito sa kung paano ka kumikilos sa gitna ng sitwasyon mo. So kahit nasaan ka ngayon, kahit feeling mo ang gulo ng buhay mo, kahit parang hindi pa umaayon ang lahat, pwede kang pumili. Pumili na maging kalmado kahit may gulo. Pumili na maging hopeful kahit hindi pa malinaw ang lahat. Pumili na magtiwala kahit may takot.
Hindi dahil madali, kundi dahil yun ang magdadala sa'yo sa susunod na level ng buhay mo. At tandaan mo ito. Ang lakas ng isang tao hindi nasusukat sa kung gaano kaganda ang sitwasyon niya. Nasusukat ito sa kung gaano siya katatag sa gitna ng hindi magandang sitwasyon. So next time na may dumating na problema, huwag mong tanungin agad, paano ko ito tatakasin? Tanungin mo, anong klaseng tao ang pipiliin kong maging dito? Kasi doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa paligid mo, kundi sa loob mo. At kapag nagbago ang loob mo, unti-unti, susunod din ang mundo mo.